Lubungin ang bagong araw na malinis ang di magtaglay. Taas noong tumanaw sa silangan, buksan ang dibdib mong alay. Sa dama ng linggo ang langit, ihayag ang pagtatalimbing.
Mabuhay ang Sanlakas! Mabuhay ang pakikibaka tungo sa pagbabago! Tuloy ang laban! Mainit na pagbati sa ating lahat. Kinagagalak kong makita, nakikita ko na. Tayong lahat ngayong umaga sa pagbubukas ng ika-6 na kongreso ng Sanlakas, ng ika-6 na pambansang kongreso ng Sanlakas. Ang Sanlakas po ay mahigit 2 dekada na, 23 taon. Mula nang ito'y inanda noong 1993. Sa loob ng, pwede mong tawagin isang henerasyon. Henerasyon ng nagdaan. Isang henerasyon ang nagsisilbing tanda ng tuloy-tuloy na pakikibaka. Tuloy-tuloy na pagsuong sa mga larangan, sa kalsada, sa mga komunidad natin at sa mga pabrika, hanggang sa parlamento. Sa loob ng mahigit 20 taon na yun, sa kabila ng lahat ng pagbabago sa kalagayan, siguro tatlong presidente na ba? Tatlong presidente na tayo. At sa bawat presidenteng nagdaan, sa henerasyon naging saksi nitong 20 mahigit na taon, nakita natin ang iba't ibang mundo at pagbabago, ikot-pihit ng kalagayan. Nakita natin, nasaksihan natin ang pambansang krisis 2 beses sa loob ng 2 dekadang yan. Sa panahon pumutok ang anti-Arab Resign Movement at sa panahon ng anti-GMA. Nakita rin natin ang nitong huli lang ang pagsilip muli ng pagsiklab, ng pagkilos ng mamamayan nung sa Luneta ay nagkaroon ng Million People March. Sa lahat ng mga pagkakataong ito, ang Sanlakas ay hindi lamang naging bahagi, kundi naging isa sa mga nanguna sa mga laban nagdala ng agenda, ng kahilingan ng masang Pilipino. Naging bahagi din ng Sanlakas ng parlamentaryong pakikibaka. Tuloy-tuloy tayong lumango, hindi lamang sa party list, kundi maging sa lahat ng antas ng labanang elektoral. Nagkaroon tayo ng pagkakataong makapagpaupo ng kinatawan sa parlamento. Subalit, hindi tayo pinalad, hindi tayo naguhi sa ilang pagkakataon na nagkaroon ng electoral na laban, kung kaya't walang nakaupo ngayon sa Kongreso. Ang Sanlakas ay nagdaan sa panahon yan sa mga laban, pakikibaka, marami na ipagwagi, konkretong na ipagwagi sa mga komunidad at sa pabrika, sa eskwelahan at sa parlamento. Subalit, marami rin tayong hindi na ipagwagi. At kung titignan natin kung bakit tayo nandito lahat ngayon, ang tungkulin natin na isulong ang batayang reforma at baguhin ang lipunan ay nananatiling isang tungkulin na dapat pang mangyari.
dapat pang makamit. Kung kaya mga kasama, ang sanlakas ay magdaraos ngayon ng ika-6 na pabansa